Upo ang lahat. Reverendo Padre Godwin Tatlong Hari, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at lingkod na diakono, mga lingkod bayan, mga leader laiko ng parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Sa ngalan ng buong bayan ng Diyos, dito sa Archdiocese ng Maynila, binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya at mabiyayang kapistahan. Happy Fiesta po sa ating lahat. Kasabay ng piyesta ng ating parokya, ginugunita rin natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. 3 aral ang isaloob natin ukol sa pagdiriwang na ito: pakikipagkaisa, pagbubukas loob, at pag-asa. Una ay pakikiisa. Sa maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa langit, iniwan ba tayo ni Jesus? Iniwan ba ni Jesus ang sangkatauhan? Hindi. Sa halip, sinasama tayong lahat ni Jesus sa langit. Ang pagkatao natin ay dinadala ni Jesus sa langit. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, bumababa ang langit sa lupa. At sa pag-akyat naman niya sa langit, dinala niya ang lupa sa langit. Tayo ang simbahan, tayo ang katawan ni Kristo, at bitbit niya tayo sa langit. Ang pag-akyat sa langit ay hindi pag-iwan ni Jesus, kundi malalim na pahiwatig ng pakikipagkaisa niya sa atin. Nakikiisa si Jesus sa atin at inaanyayahan niya tayong makiisa sa Kanya. Madalas, natutukso tayong umangat sa buhay ng mag-isa. Mag-isang magtamasa ng biyaya. Natutukso tayong isahan, unahan, at lamangan ang kapwa. Sa ganitong kalagayan, hindi tayo umakyat papuntang langit. Ang kayabangan lamang natin ang umaangat at hindi ang ating pagkatao. Sapagkat ang totoong pag-akyat sa langit ay hindi pang-iisa, kundi pakikipagkaisa. Hindi paglalamangan, kundi pagdadamayan. Hindi pag-uunahan, kundi pagbibigayan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay pakikipagkaisa. Ang ikalawa naman ay pagbubukas loob. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ang buong pagkatao natin sa lahat ng anyo nito ay inakyat din ni Jesus sa mismong puso ng Diyos. Ang pagkatao nating nabahiran, nasugatan, at napiit sa sari-saring paraan, lahat ng ito ay sumalangit sa Ama. Kaya naman, magbukas loob tayo sa Diyos, sapagkat nagbubukas loob siya sa atin. Wala tayong mapapala sa pagtatago at
paglilihim mula sa Diyos. Ibukas natin sa Diyos kahit ang mga bagay tungkol sa atin na ayaw nating makita ng Diyos, kahit ang takot o lungkot, galit o sakit, maging ang sama ng loob natin laban sa Diyos. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, kinikilala ng Diyos ang buong katotohanan natin, ang mga damdamin natin, ang maliligalig nating pagkatao. Batid ng Diyos ang lahat ng saloobin natin, mga pangingirot, panlalaban, pananakit at paninira. Batid ito lahat ni Jesus, at sa harap ng Ama ay parang sinasabi niya, ito ang sangkatauhang naiuwi ko. Hindi man kaaya-aya o magaling, ngunit ito ang totoong sangkatauhan. Totoo at nasasalat at nalilito. Ito ang masalimuot na katauhang naiuwi ko sa langit, na ibinubuhos ko sa maalab na puso ng Ama upang paghilumin at panibaguhin. Gayon din, magbukas loob tayo sa ating kapwa. Magbukas loob tayo sa mahiwagang katotohanan ng ating kapwa sa buong lawak ng karanasan ng pagiging tao. Ang Kristiyano ay hindi maaring magbulag-bulagan o magbingi-bingihan sa maliligalig na karanasan ng tao sa gaspang ng katotohanan ng mundo. Nauna na sa atin si Jesus na makarating sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Naririnig niya ang mga higbi ng nagugutom at naisasantabi. Naririnig niya ang mga taong hindi napakikinggan at naisasantabi. Naririnig niya at niya ang mga taong hindi napakikinggan at sinasabihan niya tayo, makinig din kayo, magbukas loob kayo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay pagbubukas loob. At ang ikatlo ay pag-asa. Ang buong sangkatauhan na binitbit ni Jesus sa langit ay tinataglay niya sa luklukan ng Diyos, sa dibdib ng Ama, upang mapaghilom at mapagpanibago ito. Sa makatuwid, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay pagdiriwang din ng pag-asa ng Diyos para sa tao. Biniyayaan tayo ng Diyos ng luwalhati ng langit, luwalhating nakakubli sa magulo at mahirap nating buhay. Pagdiriwang ito ng kapangyarihan ng Diyos na abutin ang mga bahagi ng pagkatao na maligalig at basag upang maiuwi at maihulog sa alab ng kanyang puso para tunawin at muling hubugin. Kaya naman, ang Kristiyano ay hindi maaaring magkibit balikat at magsabi ng, ganyan talaga, tao lang kasi. Sa halip, sisikapin niyang magpakatotoo at magpakabuti sapagkat taglay niya ang kaluwalhatian ng langit. May pag-asa ang Diyos para sa atin at minamahal niya tayo ng lubusan. Hindi niya tayo binibitawan at hindi niya tayo pinababayaan sa tuwing nagkukulong tayo sa kadiliman.
Kaya naman, mapuspos din tayo ng pag-asa. Tayo, ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Kaya't makinig tayo gamit ang tainga niya at tumingin tayo gamit ang mga mata niya. Sa gitna ng sangkatauhang nagdurusa at nagtitiis, makikita at maririnig natin ang anumang nakikita at naririnig ng Diyos at maaalala nating itinataas ni Kristo ang pagkatao natin sa langit, sa kanang kamay ng Diyos. Ito ang mabuting balita na sa atin ay iniatas ni Jesus upang ipahayag sa buong mundo. May pag-asa para sa tao at may pag-asa para sa mundo. Ang Diyos mismo ang kumikilos at inaanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang gawain. Ang pag-akyat ni Jesus ay pag-asa. Mga kapatid, ngayong ipinagdarangal natin ang mahal na Birheng Maria sa lamin ng katarungan, balikan natin na langit din ang naging hantungan ni Maria. Siya na kumapit ng mahigpit kay Jesus. Ang kwento ni Maria, ang inspirasyon at pag-asa rin natin. Ang hantungan nating lahat ay langit. Ang dahilan at pakay ng buhay ay ang pag-akyat sa langit. Ang makapiling ang Diyos sa langit, ang kaganapan at hantungan ng ating buhay. Ang langit, ang katuparan ng pangarap at pangako ng Diyos. Iaakyat at iuuwi niya tayo sa langit. Amen.